Nagbukas ang pelikula at pinakilala tayo sa ating bida na si Maharaja, isang mapagpakumbabang barbero na kasalukuyang nagtatrabaho sa Ramki Salon sa Chennai. Nagpaalam siya sa kanyang amo kung pwede ba siyang umabsent muna kinabukasan dahil may mahalaga silang pupuntahan ng kanyang pamilya. Sa una ay medyo nag-aalangan ang kanyang boss pero kalaunan pumayag din ito basta asikasuhin niya lahat ng customer ngayong araw. Kinabukasan, makikitang pumipili si Maharaja ng mga laruan sa isang toy shop, habang ang kanyang mag-ina ay nakaupo sa katapat na bahay. Nagpan ang camera sa isang dustbin na may nakasulat na "Use Me", nang hindi inaasahang biglang nawalan ng kontrol ang isang truck na bumangga sa bahay. Sa isang iglap, nawasak ang lahat ng adhikain, hangarin, pangarap, at kagustuhang mabuhay ni Maharaja. Namatay ang kanyang asawa, ngunit si Jyoti gayunpaman ay milagrosong nakaligtas. Ang matibay na metal na dustbin ang siyang nagligtas kay Jyoti. Lumipas ang ilang taon at si Jyoti ay dalaga na. Kinahiligan niya ang sports ngunit mahina naman siya pagdating sa klase. Mas ginugugol niya ang oras sa field kesa sa paaralan, kaya halos lahat ng kanyang guro ay ayaw sa kanya, maliban kay Miss Asifa na kanyang PE teacher. Isinalaysay ni Jyoti na 3 na lang silang magkasama sa buhay mula nang namayapa ang kanyang ina. Siya, ang kanyang ama na si Maharaja, at si Lakshmi, na walang iba kundi ang dustbin na nagligtas sa kanyang buhay noon. Lumalabas, mula nung insidenteng iyon, itinuring na nilang pamilya at parang Diyos ang dustbin, at pinangalanan pa itong Lakshmi na hango sa pangalan ng kanilang Diyos. Tuwing Biyernes, nililinis nila si Lakshmi at nilalagyan ng bermilyon bago dasalan. Si Maharaja ay nagtayo ng sariling barbershop na pinangalanan niyang Jyoti Salon. Umiikot lang ang mundo ni Maharaja sa paggugupit at bahay. Hindi na rin siya muling nag-asawa pagkatapos ng pagkamatay ng kanyang asawa, at tanging pinagtutuunan na lang niya sa buhay ay ang kinabukasan ni Jyoti. Si Maharaja ay karaniwang tahimik na tao, ngunit kung sino man ang magtangkang saktan ang kanyang anak, sa anumang paraan, ang kanyang galit ay tiyak na magpapanginig sa gulugod ng sinuman. Isang araw, ang mag-ama ay pinatawag ng principal upang ipaalam na pinapatalsik na nila sa paaralan si Jyoti. Sinisisi siya ng principal na hinaluan daw nito ng alak ang inumin ng mga bisita dahil natagpuan ang bote ng alak sa kanyang bag. Mabuti na lang dumating si Miss Asifa upang iharap ang tunay na salarin. Dahil dito napahiya ang principal sa kanyang akusasyon kay Jyoti. Sa halip na humingi ng paumanhin, galit niyang pinalabas ang lahat sa kanyang opisina. Gayunpaman, hindi matanggap ni Maharaja ang ipinakitang pag-uugali ng principal kaya tumanggi itong umalis hanggat hindi daw humihingi ng paumanhin ang principal sa pagbibintang nito sa kanyang anak. Halos hindi siya maawat ng lahat ng nandoon kaya si Jyoti na mismo ang nagmakaawa sa principal na pagbigyan na lang ang pakiusap ng kanyang ama dahil hindi daw ito titigil. Humingi na nga ng paumanhin ang principal at pagkatapos noon umalis na rin ang mag-ama. Sa dedikasyon ni Jyoti sa sports at bilang mahusay na manlalaro, napili siyang lumahok sa gaganaping sporting event kaya kinailangan niya munang lisanin ng ama at mawawala ng ilang buwan. Nagbilin siya sa kanyang ama na huwag pabayaan ang sarili at partikular na hiniling sa kanya na linisin araw-araw si Lakshmi. Ngunit isang gabi, naganap ang kagimbal-gimbal na pangyayari na siyang magiging palaisipan sa buong istorya ng pelikula. Lumipat ang eksena sa isang mayamang lalaki na pumunta sa car repair shop na nagrereklamong nawawala daw ang kanyang mamahaling sunglasses nang iwan niya ito sa pinaayos niyang kotse. Pinagbibintangan niya ang ilang trabahante doon hanggang sa dumating ang lalaking nagngangalang Donna at sinabing siya daw ang tanungin dahil siya ang nag-ayos ng kanyang sasakyan. Binoling ng mayamang lalaki ang galit kay Donna, pinipilit na paaminin kung ninakaw ba nito ang kanyang sunglasses. Bago pa makasagot si Donna, binugbog na siya ng mayamang lalaki at pinagbanta ang ibalik ang kanyang sunglass bago sumapit ang gabi. Kinagabihan, habang nakikipag-inuman ng mayamang lalaki sa isang bar, dumating si Donna hawak-hawak ang sunglasses ng mayamang lalaki at harap-harapan niya itong binasag. Nagalit ang lalaki at sinimulang salakayin si Donna, pero nakakagulat dahil si Donna pala ay hindi ordinaryong mekaniko at walang kahirap-hirap na binugbog ang mayamang lalaki pati mga kasamahan nito. Lumipat ang eksena kay Maharaja na nagtungo sa istasyon ng pulisya upang mag-file ng police report. Ikinwento niya ang buong pangyayari at sinabing ninakaw daw ng mga tulisan ang isa sa pinakamahalagang bagay sa kanila, walang iba kundi ang dustbin na si Lakshmi. Tanong ng pulis kung sino itong Lakshmi na tinutukoy niya, kung ito ba ay kanyang asawa, kapatid, o anak, ngunit laking gulat ng pulis nang ituro ni Maharaja ang dustbin sa larawan at sinabing ito si Lakshmi.
Ngayon, maliwanag naman na kung ang sinumang tao na pupunta ng istasyon at mag-file ng police report para sa nawawalang basurahan, ay mapagkakamalan talagang baliw o wala sa sarili. Kaya naman dahil dito ay iniisip ng pulisya kung pinagluloko lang ba sila ni Maharaja, o baka naman may mahalagang bagay na nasa loob ng dustbin tulad ng mahalagang dokumento o alahas. Nang sabihin ni Maharaja na wala itong laman at literal na basurahan lang, nag-init ng husto ang ulo ng pulis sa kanya. Pinaliwanag naman ni Maharaja ang sentimental value ng dustbin na nagligtas sa buhay ng kanyang anak, ngunit ayaw na siyang pakinggan pa ng mga pulis at pinilit nila siyang paalisin. Nagmatigas pa rin si Maharaja na sinasabing kailangang maibalik ang dustbin bago dumating ang kanyang anak. Hindi nagtagal, dumating ang hepe ng pulisya na si Inspector Varadarajan. Ikinwento muli ni Maharaja ang kanyang problema tungkol sa nawawalang dustbin. Nang marinig ito, binigyan na lang siya ng inspektor ng pera para daw pambili niya ng bagong dustbin. Pero iginiit ni Maharaja na walang katumbas na halaga si Lakshmi dahil itinuturing na nila itong parang Diyos. Saad pa ni Maharaja na naaalala na niya ang isa sa mga tulisan kung saan mayroon daw itong parang tenga sa bandang likod. Iniisip ni Varadarajan na baka may saltik si Maharaja kaya pinagwalang bahala na niya ito. Pero nang sabihin ni Maharaja na kung hindi nila lulutasin ang kaso, ipapasa na lang daw niya ang kaso sa CBI, na lalong nagpagalit ng husto kay Varadarajan at nauwi sa pagtutok sa kanya ng baril, kaya napilitan ng umalis si Maharaja. Ngunit hindi pa nag-iisang oras ay muli na naman itong bumalik. Sa pagkakataong ito, nagbayad siya ng 40,000 rupees bilang paunang bayad at sinabing handa siyang magbayad ng 700,000 rupees basta mahanap lang nila si Lakshmi bago dumating ang kanyang anak. Tinanggap nga ito ni Inspector Varadarajan at sinimulan niya at ng kanyang team ang investigasyon sa bahay ni Maharaja. Nakipagtulungan din sila sa dating kriminal na nagngangalang na Sivam, na ngayon ay naging informant ng mga pulis dahil marami itong kilalang mga magnanakaw at mapapabilis ang kanilang investigasyon. Nagtataka si Varadarajan kung bakit handang ibayad ni Maharaja ang halos lahat ng kanyang ipon para lang sa isang dustbin. Bagaman napapaniwala na sila sa kwento ni Maharaja na talagang nagsasabi siya ng katotohanan at wala siyang lihim na motibo, kung gayon bakit ang dustbin lang ang ninakaw ng mga tulisan at wala ng iba pa. Sa paglipas pa ng mga araw at wala ring nangyayari sa investigasyon, nagpa siya si Varadarajan at kanyang team na magpagawa na lang sila ng replika ng dustbin na kapareho mismo ng dustbin ni Maharaja, nang sa ganun makuha na nila ang kabuuang bayad sa kanila ni Maharaja. Ngunit sa panahon ng pagsisiyasat ni Varadarajan, natuklasan niya ang isang bagay na nagpaunawa sa kanya na hindi hinahabol ni Maharaja ang 3 tulisan dahil lamang sa ninakaw nila ang kanyang basurahan, at mayroong isang bagay na itinatago si Maharaja. Pagkatapos pinakilala tayo sa tulisan na nagngangalang Selvam kasama ang kapwa niya tulisan na si Sabri. Tina-target nila ang mga bahay na madaling pagnakawan, at bukod sa pagnanakaw ay nire-rape din nila ang mga kawawang babae. Pagkatapos hindi sila nag-iiwan ng bakas sa kanilang pinagnanakawan kung saan kanila itong pinapasabugan matapos nilang isagawa ang karumal-dumal na krimen. Umuwi si Selvam sa kanyang pamilya at malugod siyang sinalubong ng kanyang asawa at anak na babaeng nagngangalang Amo na may malaking sugat sa likuran. Lumalabas na si Selvam ay nagtatrabaho bilang electrician sa umaga at magnanakaw naman sa gabi, at walang kaalam-alam ang asawa niya sa kanyang mga kriminal na aktibidad. Pagkatapos ay mapapansin natin si Lakshmi sa bahay ni Selvam, nagpapahiwatig na si Selvam ang magnanakaw na nanloob sa bahay ni Maharaja. Nagpatuloy ang paghahanap ng mga pulis sa dustbin ngunit hanggang sa mga oras na ito ay wala pa ring mahanap na leads. Ngayon, talaga bang ninakaw ni Selvam ang lumang dustbin, kung gayon ano ang motibo ni Selvam? May iba pa bang nakatagong detalye na hindi natin nalalaman? Para malaman ng higit pa, magpatuloy lang sa panunood. Sa sumunod na eksena, ang mekanikong kasamahan ni Donna ay pumunta sa pulisya para mag-file ng reklamo na si Donna raw ay ilang araw nang nawawala. Sa mga sandaling ito, nang makita ni Maharaja ang litrato ni Donna, sobrang nabigla siya at bumalik ang eksena sa gabi ng trahedya kung saan nakita ni Maharaja ang resibo ng car shop ng isa sa mga magnanakaw. Hinanap niya ang nakapangalan sa resibo kaya humantong siya sa mayamang lalaki, kung saan ito mismo ang lalaking binugbog ni Donna. Lumalabas na noong gabing binugbog ni Donna ang mayamang lalaki ay nandoon pala mismo si Maharaja at nagsimula na siyang maghinala na si Donna ang isa sa mga magnanakaw na nanloob sa kanyang bahay na nakahulog ng resibo. Pagkatapos palihim niyang sinundan si Donna.
Napansin naman agad ito ni Donna kaya agad niyang tinawagan ang mga kasamahan upang tambangan si Maharaja. Nakilala ni Donna si Maharaja at inaming isa nga siya sa mga nanloob sa kanyang pamamahay. Sa sobrang galit, lumabas ang pagkahalimaw ni Maharaja kung saan brutal niyang binugbog lahat ng tauhan ni Donna. Pagkatapos ay nagkaroon ng labanan sa pagitan ni Donna at Maharaja, pero sa huli ay nadaig siya ni Maharaja at pinilit na paaminin kung sino ang dalawa pang kasamahan niya at saan sila matatagpuan. Hindi ito inamin ni Donna pero nagbigay siya ng clue na isa sa mga pulis ang kasamahan niya at alamin niya ito ng mag-isa. Nagpumiglas si Donna makatakas kaya nauwi ito sa pagpugot ni Maharaja sa kanyang ulo. Pagkatapos ibinalik pa tayo sa nakaraan sa taong 2009 kung saan nalalapit na ang kaarawan ni Amo. Pumunta si Selvum sa jewelry shop para bilhan ang anak ng mamahaling alahas bilang regalo. Sa mismong kaarawan ni Amo, pumunta si Selvum sa barbershop ni Maharaja para magpaahit. Ubus na ang battery ng trimmer ni Maharaja kaya lumabas muna ito para bumili ng bagong baterya. Sa sandaling ito nakatanggap ng tawag si Selvum mula kay Sabri para ipaalam na ang kanilang krimen ay nailathala sa pahayagan. Pagtalikod ni Selvum, nagulat siya nang makitang nakatayo na si Maharaja sa likuran niya at naisip na baka narinig nito ang buong pag-uusap nila at pagkatapos umalis na ito. Napansin ni Maharaja na naiwan ni Selvum ang alahas na ireregalo nito sa kanyang anak. Kaya nagpasya siyang ibalik ito mismo sa bahay ni Selvum. Gayunpaman, nagkataong dumating din ang mga pulis kasama si Maharaja at agad nilang inaresto si Selvum at Sabri para sa ilang krimen. Nagulat ang kanyang asawa at sa una ay hindi ito naniniwala, pero nang makita niyang inilabas ni Sabri ang baril, sobrang nanlumo at nandiri ang kanyang asawa sa kanya at hinayaan na siyang arestuhin ng mga pulis. Iniisip ni Selvum na si Maharaja ang nagsumbong sa kanya at nangakong maghihiganti siya. Balik sa kasalukuyan, natapos nang naipagawa ang pekeng si Lakshmi, pero sa ngayon ay kakailanganin naman nilang maghanap ng magpapanggap na magnanakaw. Dahil walang mahanap na voluntaryo, napilitan silang sinala si Vam na lang ang magpapanggap na magnanakaw. Tinawagan ni Varadarajan ang isang police officer para hilingin kay Maharaja na ulitin nito ang kanyang kwento ng insidente ng panloloob sa kanyang bahay, nang sa ganun mapagpraktisan ni nala si Vam ang gagawin niyang pag-akto kinabukasan. Pinakinggan ni Varadarajan at nala si Vam ang kwento ni Maharaja sa telepono, na kalaunan ay magbubunyag ng isang major twist. Kinuwento ni Maharaja ang istorya ng ganito. Noong ako ay umuwi mula sa trabaho, 3 lalaking nakamaskara ang nagtatago sa loob. Sa kawalan ko ng kamalayan sa kanilang presensya, nagsimula akong magpalit ng damit. Nang may marinig akong ingay, bigla nila akong sinunggaban kaya hindi na ako nakapalagpa. Nang marinig ito, sobrang natulala at natakot sinala si Vam at agad siyang may tinawagan sa telepono. Wala pala talaga siyang ideya tungkol sa kasong inirereklamo dahil ang tanging alam lang niya tungkol sa kaso ay ang nawawalang dustbin. So bakit siya takot na takot? May kinalaman ba siya dito? Tara alamin pa natin ang iba pang detalye. Ganito talaga ang totoong pangyayari sa gabing yun. Si Maharaja ay wala pa sa bahay dahil dumaan muna siya sa tindahan ng mga sapatos para bilhan ang kanyang anak. Hinihintay siya ng mga magnanakaw sa kanyang bahay. Pero sa hindi inaasahan, naunang dumating si Jyoti. Walang kamalay-malay sa presensya ng mga tulisan, nagsimula siyang magpalit ng damit. Sa mga sandaling iyon brutal nilang inatake si Jyoti at walang awa pa nilang ginahasa ang dalaga. 3 silang magnanakaw, si Donna, ang police informer na sinala si Vam, at ang pangatlo ay walang iba kundi si Selvum. At siya rin ang tinawagan ni nala si Vam. Lumalabas na pakana itong lahat ni Selvum upang maghiganti kay Maharaja dahil sa pagkakakulong nito ng ilang taon at pagkawalay niya sa kanyang pamilya. Paniwala niya na si Maharaja talaga ang nagsumbong sa kanya. Nang umuwi na si Maharaja, nagimbal siya sa nadatnan at kaagad na sinugod ang anak sa ospital. Si Jyoti ay nasa kritikal na kondisyon at halos himatayin si Maharaja sa pag-aalala. Nagwala siya ng husto sa bahay, walang habas na pinagsisira ang mga kagamitan. Hindi niya kayang tanggapin na ang nag-iisang dahilan ng kanyang buhay ay mawala pa sa kanya. Sa kabutihang palad ay nagkamalay na si Jyoti at nakiusap sa kanyang ama na hanapin ang mga salarin na gumawa sa kanya nito at iharap sa kanya. Kaya mula noon, ginawa na ni Maharaja lahat ng paraan para hanapin ang mga salarin. Bumalik ang eksena sa kasalukuyan, kung saan nire-recreate na ninala si Vam ang eksena. Habang ginagawa ito, nagsimulang maghinala si Maharaja kay nala si Vam.
Nang yakapin niya sinala si Vam, napansin nito ang bukol ni nala si Vam sa likuran, na ayon sa pahayag ni Jyoti ay ito mismo ang nanggahasa sa kanya. Bago pa makapag-react si Maharaja, nakakagulat nang sabihin sa kanya ni Varadarajan na hindi sila aalis hanggat hindi mapaparusahan ang lalaking nanggahasa sa kanyang anak. Lumalabas na sa mga oras na ito, batid na pala ng hepe ang totoong motibo ni Maharaja at hindi talaga ang dustbin ang pinakapakay niya. Nalaman nila ito mula nang imbestigahan nila ang pagkamatay ni Donna at natuklasan ang malagim na insidente na kinasasangkutan ng anak ni Maharaja, kung saan sangkot dito mismo sinala si Vam at sinadya talaga nilang siya ang piliin sa pagpapanggap na nagnakaw ng dustbin upang wala na siyang takasan pa. Pagkatapos ibinigay ni Varadarajan ang machete kay Maharaja at sinabing gawin nito ang hustisya sa kanyang mga kamay. Lumabas sila ng bahay at sinara ang pinto, habang walang awang pinatay ni Maharaja ang nanggahasa sa kanyang anak. Nang maglaon, nalaman ni Maharaja sa tulong ng mga pulis ang kinaroroonan ng ikatlong salarin sa isang construction site. Nagulat siya nang malaman na ito pala ay walang iba kundi si Selvem. Brutal siyang binugbog ni Selvem at nagpambuno sila ng matindi. Matapos ang brutal na pakikibaka, tinuya ni Selvem si Maharaja na kahit bugbugin mo man ako ng husto, pero kailanman ay hindi gagaling sa trauma ang anak mo. Sa sandaling ito, dumating si Jyoti na sinamahan ni Teacher Asifa. At ngayon mga kaibigan, dito na maibubunyag ang nakakagulat na twist ng pelikulang ito, na sa tingin ko ay hindi mo lubos aakalain. Kinausap ni Jyoti ang tulisan gaya ng pakiusap niya sa kanyang ama na gusto niyang makaharap mismo ang gumawa nito sa kanya. Ibinigay niya ang maliit na bag kay Selvem na naglalaman ng mga alahas, habang sinasabi na hindi kayamanan ang magpapasatisfy sa buhay. Kung yan ang gusto mo, sayo na yan. Bumalik muli ang eksena sa taong 2009 nang inaresto na ng mga pulis si Selvem. Mula sa araw na yon ay kinasusuklaman na siya ng kanyang asawa at nangakong hindi na sila makikita pang muli. Hindi niya maisikmura na ang kinakain nila at ikinabubuhay ay nagmumula sa karumal-dumal na krimen ng kanyang asawa. Inakala talaga ni Selvem na isinumbong siya ni Maharaja kaya nabuo ang galit niya sa puso na maghiganti kay Maharaja. Pero ang katotohanan ay gusto lang talaga nitong ibalik ang gintong kwintas para sa kanyang anak. Nang makalaya na si Selvem ng kulungan, agad niyang isinagawa ang paghihiganti kay Maharaja. Pero nagkataon naman na ang naabutan nila ay si Jyoti na kararating lang mula sa sports event nito. Walang awa niyang pinaghahampas si Jyoti at hinayaan pang gahasain ni nala si Vam, naniniwala siyang mas matinding paghihiganti ito para kay Maharaja. Balik muli sa nakaraan, sa wakas nahanap na ni Maharaja kasama ang kanyang pamilya ang bagong tinutuluyan ng asawa ni Selvem. Ito ang parehong bahay na ipinakita sa simula ng pelikula. Ibinalik ni Maharaja ang kwinta sa asawa ni Selvem, pero tumanggi itong tanggapin dahil galing daw ito sa masamang gawain ng kanyang asawa. Pagkatapos ay bumili si Maharaja ng laruan para sana sa anak ni Selvem na si Amo, nang biglang rumagasa ang isang truck sa bahay. Sa insidenteng ito, ang asawa at anak ni Maharaja, pati ang asawa ni Selvem ay namatay on the spot, maliban sa anak ni Selvem na himalang nakaligtas salamat sa nahulog na bakal na dustbin, na kalaunan ay pinangalanan nilang Lakshmi. Dito natin nalaman na ang batang pinalaki ni Maharaja ay walang iba kundi ang anak mismo ni Selvem. Balik sa kasalukuyan, laking gulat ni Selvem nang mapansin ang alahas na ibinigay sa kanya ni Jyoti ay ang parehong kwintas na binili niya noon para sa kaarawan ng kanyang anak na si Amo. Lalo pa siyang nalinawan nang makita ang peklat sa likuran ni Jyoti, palatandaan na siya mismo ang kanyang anak na si Amo. मेरी बेटी है ना, मेरी बेटी है ना, उसे एक बार बुला। Magkahalong panghihinayang, galit sa sarili, pagsisisi ang naramdaman ni Selvem nang malaman na ang brutal na binugbog niya, pinahirapan, at hinayaan panggahasain ng kanyang kasamahan, sa pag-aakalang sa paraang ito ay makakaganti siya sa idinulot na pighati ni Maharaja sa kanyang buhay. Pero hindi niya akalain na ito pala ang nag-iisa niyang anak na si Amo. Nakaramdam siya ng labis na pagkakasala sa sarili, at wala nang dahilan pa para mabuhay kaya nagpatihulog si Selvem mula sa gusali, at ang dugong lumabas sa kanyang katawan ay pinunan ang bakas ng paa na iniwan ni Jyoti sa semento. Hanggang ngayon walang ideya si Jyoti na si Selvem ang tunay niyang ama at hindi na rin ito ibubunyag ni Maharaja.
Sa kahuli-hulihan, walang ideya si Jyoti kung paano ang ginawa ng kanyang ama para mahuli ang mga salarin. Wala siyang kaalam-alam na nagreklamo ito sa pulisya tungkol sa 3 tulisan na ninakaw si Lakshmi, na sa katunayan ay siya din mismo ang nagtago kay Lakshmi. Ang dustbin ay orihinal na pag-aari talaga ni Selvam, pero dahil sa insidente, na ito mismo ang nagligtas sa buhay ni Jyoti, mula noon iningatan at pinahalagahan na ito ni Maharaja. Sumisimboliko lang din ito sa katotohanan na ang basura ng isang tao ay kayamanan ng ibang tao. Hindi ito pinahalagahan ni Selvam, habang para kay Maharaja at maging kay Jyoti, ito ang pinakamahalagang bagay sa kanila. Sinong mag-aakala na ang basurahang ito na itinago ni Selvam sa sulok ng kanyang bahay ay balang araw magliligtas pala sa buhay ng kanyang anak? Sa huli, nalaman natin na itinago pala ni Maharaja si Lakshmi sa ilalim ng kama ng ospital ni Jyoti. Siguro dahil naniniwala siya na ililigtas nitong muli ang buhay ni Jyoti. Gayun din, kailangang itago ni Maharaja ang dustbin habang hinahanap ito ng mga pulis. At ano ang pinakamagandang lugar na pwedeng pagtaguan nito, maliban sa silid ng ospital ng kanyang anak na babae?